Hello Taurus, Sun, Moon Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung nakaresonate po kayo. So, first message ni Taurus is the devil energy. So, maaari, no, ng iba sa inyo dito, Taurus, you are attached, no? Ano to to something that is unhealthy. O pwedeng ang iba sa inyo rito are attached to yung parang unhealthy financial patterns, yung ganon. Siguro ang iba sa inyo yung bang parang you are trapped in debt, 'di ba? Maaring nagkaroon kayo ng ang tawag dito, yung spending na nag-ugat from impulsive buying, 'di ba? Baka ang iba sa inyo nagkaroon ng ganong sitwasyon hanggang sa hindi na siguro na monitor ng iba sa inyo rito yung flow ng pera. Kaya maaaring hanggang sa umabot kayo sa puntong nagkautang kayo, 'di ba? Na dumating kayo sa puntong umutang kayo ng umutang. So, po pwedeng gano'n. So, pwedeng na-trap na kayo from that situation, Or po pwede rin na talagang nawala na kayo ng nawala na ng pagkakataon ng iba, no, na regularly makapagbayad, no, ng pagkakautang. Pwedeng gano'n ang sitwasyon ng iba sa inyo sa ngayon. But we have and we have number 5, 'di ba? Five of Pentacles is about financial problems, financial hardship. So, maaari na related ito dito. Maaring talagang pati savings ninyo na ubos, maaring pati savings ninyo nagalaw na ninyo because of that impulsive spending or impulsive buying na nangyari sa inyo. Kaya kumbaga ngayon maybe you're experiencing financial hardships, no? Pwedeng ganun ng iba, no? Na even the bills, 'di ba? Maaaring nahihirapan na kayong maghanap ng pera para pambayad dito kasi there could be a lot of debts, no, na kailangang bayaran. So, pwedeng ganun ang ganap ng iba sa inyo rito. But of course, this is a collective reading kaya hindi ito magre-resonate sa lahat. There are messages dito that you will hear na hindi naman sasakto sa inyong sitwasyon. Kaya in that case, wag ninyong kunin, no, yung mensaheng yan because ibig sabihin hindi yan para sa'yo. Kung ano lang yung sumasakto sa inyong sitwasyon, yun lang ang pakinggan ninyo, yun lang ang kunin ninyo mensahe. Okay? So, we also have the Three of Pentacles. So, feeling ko dito magkakaroon kayo ng help. Someone will be coming in sa sitwasyon na to, and people or some people will be there to help you, no? Meron at meron ditong makakatulong sa iyo, meron at merong susuporta sa iyo sa pagkakataong ito. Kaya po pwedeng merong magpapahiram din sa iyo na alam mo 'yon, baka kamag-anak mo or malapit sa iyo na pwedeng magpahiram sa iyo na wala ng interest para unti-unti makabayad ka sa mga bayarin or matustusan mo muna yung mga basic needs at yung mga importanteng mga bills na kailangan bayaran. Someone will come in para tulungan kayo. Okay? So, tingnan natin kung ano pa ang ganap for some of you. So we have fertility. It's time to think about family life and children. Don't sacrifice family for career. So for others of you, ang problema ganito rin, baka masyado nang na-attach kayo sa career, masyado nang na-attach sa trabaho, and maybe nasa-sacrifice na, no, yung pamilya, kung mayroon na kayong pamilyang sarili, or yung pagpapamilya. Baka ang iba sa inyo remain to be single
kasi naging super focused, no, sa pagtatrabaho, naging super focused sa career, sa pag-abot ng pangarap, yung gano'n, ano. So this is a reminder para sa iyo. For those of you, no, na may ganitong sitwasyon, na don't sacrifice family for career kasi pa pwede rin naman na pagsabayin ito, 'di ba? So we also have investments. Investments made will have positive results that will bring prosperity. So invest wisely. So for some of you, for others of you, Taurus, na balak mag-invest, no? Sa negosyo or sa kahit ano pa man, make sure na pag-aralan ninyong mabuti. Pag-aralan ninyong mabuti, i-research ninyong maigi kung ano yung klaseng investment scheme yan na pag-i-invest na ninyo or business. Aralin ninyo talaga. Huwag kayong basta-bastang papasok, no, sa pag-i-invest na at saka yung ano, hindi kayo basta-bastang papasok sa investment na yan na ipapaubaya nyo lang lahat-lahat, no, doon sa mga taong namamahala nito, 'di ba? Dapat kayo mismo alam niyo yung kalakaran, alam niyo yung proseso, alam niyo kung ano ang papaano umiikot, no, yung negosyong ito, yung gano'n, okay? Para ano't ano man ang mangyari, alam mo kung ano ang pupuwedeng kahinatnan ng pera mo, 'di ba? So we have money matters, expense, save, cut cost, resource, plan ahead, make an enforced choice, invest your money wisely. Ayan, paulit-ulit. Baka kasi, Taurus, you are considering, no, sa ngayon to invest in something. Baka meron ng offer sa inyo talaga na mag-invest kayo. Kaya parang somehow pinipigilan muna kayo nito na wag kayong basta-bastang papasok sa investment scheme na yan. Okay? Kailangan mong aralin, kailangan mong i-research, kailangan mong magtanong ka, alamin mo lahat, no, ng dapat mong malaman sa before ka magbitaw ng pera rito, before you contribute, no? Kaya kasi alam mo na marami nang mambubudol sa ngayon, kung too good to be true, no, yung sinasabi sa inyo ng kung sino man nag-o-offer sa'yo, then that's a red flag, diba? So tingnan natin, meron akong naririnig na baka meron nag-o-offer sa'yo, mag-i-invest ka lang ng ganitong amount and then it will come back like 1,000% more, diba? That's wow. Totoo ba yan? So that's a red flag. So what else? We have follow up. Ayan. So kailangan mong i-follow up yan, no? Yung mga ganyan. Kasi mamaya, 'di ba? Meron na sinasabi sa iyo na sige, ganito mag-send ka na lang sa akin ng pera, mag-deposit ka na lang ng ganitong amount, 'di ba, sa account ko. So, 'yun, mag-ano ka, magtanong ka, tumawag ka, magtanong ka para malaman mo kung ano ba talaga yung kalakaran ng investment na yan. It's huge decisions. So, definitely, this is regarding money. Kasi, this is a reading for your money, career, and finances. So, this is a huge decision that you have to make. No? Financial decision. Or po pwede rin na trabaho. Diba? Maaaring hindi lang. Baka merong offer ang iba sa inyo for career change or a different position. So, kailangan ninyong pag-isipan mabuti. Kasi, 'di ba, pwedeng mabago talaga ang buhay ninyo sa pagbabagong ito, 'di ba? So, and siguro yung investment na 'to kasi kapag nag-invest ka, no, that could involve a big amount of money. So, talagang malaking investment yan siguro. So, kailangan mo talaga na pag-isipan itong mabuti. Okay? This is a decision na it can make you or break you, 'di ba? Kaya kailangan pag-isipan mabuti. So we have unexpected expenses. Kaya importante, 'di ba, na kahit papaano tayo ay merong sinisave na money for mga ganitong klase, no, mga unexpected expenses. Dito, 'di ba, ang iba nagkakaroon ng sa mga iba't ibang klaseng savings kasi, 'di ba? Maaring ang iba sa inyo nagse-save for
for a big purchase, for a future big purchase, o pwedeng nagsisave ng para sa retirement, at merong ang iba, merong emergency fund, 'di ba? Para mapagkukunan ng katulad nito ng mga unexpected expenses na hindi mo alam, 'di ba? Kung kailan mo kakailanganin, hindi mo alam kung anong pupuwedeng dumating, 'di ba? Kaya kung kakailanganin mo ng pera, mga ganyan na unexpected na pagkakagastusan, so meron kayong mapaghuhugutan, 'di ba? Kaya importante na merong gano'n ng karamihan sa atin, ano? If you are capable, 'di ba? Kung able ka naman, 'di ba, to save money for katulad ng emergency fund, then importante talaga na magkakaroon kayo ng gano'n para sa ganitong mga pagkakataon, 'di ba, na merong dadating na mga unexpected expenses, meron kayong paghuhugutan. So, good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.